Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang official reaction ng Armed Forces of the Philippines doon sa viral video ni Senator Amy Marcos na kung saan mayroon Marites, mayroon daw siyang impormasyong nakuha na ang mga hypersonic missiles ng China nakatutok na sa 25 targets dito sa Pilipinas na nagdala ng dagdag na alarma, panic sa mga natatakot ng Pilipino. So ito, umalma ang AFP. Ito po, pakinggan natin ang balita ng PTV4 tungkol sa gagawing hakbang ng Armed Forces of the Philippines. Forces of the Philippines kay Senator Amy Marcos patungkol sa natanggap nitong impormasyon na nakatutok sa Pilipinas ang hypersonic missile ng China dahil sa EDCA sites at umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon pa kay Senator Marcos, may 25 target dito sa bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Ikinabahala ni Senador Amy Marcos ang nakita umano niyang plano na nakatutok ang mga hypersonic missile ng China sa ilang lugar sa Pilipinas. Sabi ng senadora, dahil ito sa mga EDCA sites sa bansa, pati na umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Talaga mainit ang ulo nila. Natatakot talaga ako. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. Dagdag ni Senador Amy, may 25 target ang China sa Pilipinas at uunahin daw ang Batanes at Subic kasama ang Ilocos. At nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome. Hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sineseryoso ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y impormasyon na natanggap ng senadora. Makikipag-ugnayan ng AFP kay Senador Amy upang malaman ang detalye bago magkaroon ng karampatang hakbang para protektahan ng bansa. Ang mga hypersonic weapons ay highly maneuverable at kayang lumipad sa bilis na 5 times the speed of sound. Samantala, sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea, pinawi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pangamba sa pagkakaroon ng giyera. Sa ngayon po ay ang masasabi po natin is that we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Hindi po magkakagera. Dahil ginagamit po natin lahat ng instruments of national power. Hindi naman po kasi military ang instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. Ayaw po natin magkagera kasi talo po tayong lahat. No? Tayong mga Pilipino, so sino man yung sasakop sa atin or gustong sumakop sa atin, talo rin sila, no? Dahil wala pong mananalo sa gera. Kaugnay nito, idinaos kahapon ang 9th Baylan. Yan, so maganda yung gagawin po ng Armed Forces of the Philippines. Kahit tingin ng karamihan Marites ito, mabuti yung makipag-ugnayan na lang at tanungin ang senadora paano niya nakuha yung ganong balita. Kasi daw. Personally, ako, at first, nangamba rin ako eh. Sino ba naman ang hindi mangamba sa hypersonic missiles na yan? Baka may laman pa yan na nuclear warheads. Nako, matutunaw po. Napakalakas po ang nuclear warheads ngayon. 100 times more stronger than the atomic bombs na hinulog sa Hiroshima and Nagasaki. So, mabuti na lang yung magkaalaman.
sino itong nagsabi kay Senator Amy. Kasi lumalabas yung mga nababasa kong comments na parang pro-China itong si Senator Amy. Na bakit niya inilabas pa sa social media yung ganong very sensitive information. Bakit hindi niya sinabi sa kapatid niya? Ano sa tingin niyo? Bakit hindi niya maidiretso yung ganong informasyon sa kapatid niya? Ibig bang sabihin, hindi na sila nag-uusap ng kanyang kapatid? O hindi siya makadikit sa kapatid niya dahil nandun si First Lady Lisa Araneta Marcos? Kasi, common knowledge na yan, hindi maganda ang relasyon ni Senator Amy at First Lady Araneta Marcos. So, kung hindi niya maidiretso sa kapatid niya, the best thing sana na pag i-discuss niya yung ganong information ay ang Defense Department, DND, National Security Advisor, AFP, diretso. Hindi yung, yun, doon ako nagtataka. Bakit dinaan niya sa social media? Anyway, kanya-kanyang motibo yan. Kasi kung ang motibo niya, bakit niya i-reach sa social media para makagain ng awareness, attention, ako, nagkakamali siya. Mas madami ang nagagalit na ngayon kay Senator Amy. Both, Duterte supporters. Nababasa ko yung mga comments ng mga DDS sa aking mga vlogs tungkol kay Amy. Wala na, hindi na nila bobotohan si Senator Amy. Never na daw. Siya, namamangka ng dalawang ilog. Ganon din, yung mga BBM supporters, mababasa ko, no more Amy. Talagang galit na rin sila kay Senator Amy. Kaya medyo kawawa itong Senator Amy. Lalo na ngayon na parang nag-ambisyon siya na magre-re-elect siya, no? Parang gusto niyang mapasama sa administrasyon ni BBM na Senate slate, yung ticket. Gusto niya. So kung nag-assure na rin si Congressman Robert Barbers, member siya ng Nacionalista Party, si Amy, Nacionalista Party. Sabi ni Congressman Barbers, sigurado na daw na maisama sa administration ticket itong si Senator Amy. Ibig sabihin, pasok siya sa line-up ng administrasyon. Ang problema ngayon, bubutuhan ba siya ng karamihan? Nako, yan ang problema. Lalong nailagay sa alanganin itong si Senator Amy. Dahil sa kanya na mga pronouncements niya na walang klaro na parang nakikita ko namamangka sa dalawang ilog playing safe siya palagi. Hindi mo alam kung kanino siya panig. Parang panig kay Marcos, panig din kay Duterte. Mahirap yung ganun. Dahil klaro ngayon na naghiwalay na ang landas ng Marcos at Duterte. Yung pag-resign ni BP Sara sa DepEd Secretary, yun ang hudyat. At tapos sabi pa ni Senator Amy na all-out support pa rin siya, trust and confidence niya kay BP Sara, nandun pa rin. Ayaw man niyang samahan si BP Sara sa senatorial lineup kasi talagang mag-field, mga manok ni BP Sara, susuportahan niya ngayong midterm election. Kagaya yung ginawa niya noong, kailan ba yun, 2019 na midterm election, talagang umikot. Then Mayor Sara pa noon. Umikot siya, nagkampanya. Tignan mong resulta. Otso Inidoro yung kandidato ng mga Dilawan. Wala ni isa man na nanalo sa oposisyon. Nanalo lahat. Mga inendorso ni BP Sara. So, sana ganun din ang mangyari ngayong 2025, kung sino yung endorso, ticket ni BP Sara. Yun po ang ating suportahan. Ako, aking mga pamilya, hinihintay namin yung line-up ni BP Sara. Doon kami. Kasi
nakikita ko iba ang brand of leadership ng mga Duterte. Kakaiba. Like father, like daughter. Talagang kumbinsido ako nga kung Duterte ang mangulo sa ating bansa. Yan ang tunay na bayan babangon muli. Marcoses, so wala na. Alanganin na rin ako. Lalo na itong kay Senator Amy Marcos, questionable na. But depende, tingnan natin hanggang baka magbago pa siya.